pagdating sa sa marital relationship, pag may issue ka nung maliit ka pa, especially nung first shaping ng brain ng isang individual, the unconscious now may recurrence siya pagdating ng marital relationship. Ang sabi nga ng pag-aaral is yung what was developed in the there and then, lumalabas siya in the now. Especially kung merong mga issues na doon sa first shaping ng relationship ng individual, yung tinatawag nilang hindi siya well negotiated na relationship with the primary caregiver, talagang lalabas siya ulit in a marital relationship. Especially kung mga bata pa yung nag-asawa. Yung assertiveness naman, it's a healthy thing. Pero merong personality na aggression ang nandoon. Ang marital relationship, kailangan nandoon yung boundary ng isa't isa. Pag merong issue, especially yung may aggression, talagang hindi niya alam ang boundary niya. Talagang mag-encroach yan siya. Kung withdrawn yung tao, pag nag-encroach ka na sa boundary ng withdrawn na tao, mas lalong lumalayo yan. Kaya nagiging issue talaga siya ng marital dynamics. Kaya doon talaga grabe ang away dyan. So ang tendency kasi pag angry ka, 'di ba, atakihin mo na 'yun. Kasi ikaw kasi ganito ka, ito kasi ganyan. Siba ganoon. So 'di ba yung isa pag withdrawn, talaga mag-withdraw na talaga 'yan. So papaano mo siya papaano mo i-preserve ang kanyang boundary at saka boundary mo. So parang ganito yung pagsasalita. Parang sabihan mo yung wife mo, alam mo, galit ako. Ganon, i-own mo yun, galit ako kasi ito yung nagawa mo sa akin. Galit ako, so sana pakinggan mo ako ngayon. So after ko masabi kung ano yung nasa pakiramdam ko at sa isip ko, I think matutulungan mo na ako. So mga ganon na ano. So i-own mo yung i-own mo yung anger mo.